Okay, so another lesson in grade 8 mathematics, factoring quadratic trinomial if A is not equal to 1. So yung numerical coefficient ng first term natin, hindi dapat equal sa 1. So actually may video na ako nung una tungkol dito. Ang gamit natin ay yung traditional, yung trial and error. So ito meron tayong panibagong technique, ang tawag dito ay yung slide method. Okay? Bakit slide? Kasi i-slide lang natin mamaya yung first, numerical coefficient ng first term. Okay? So, pakita natin. Number 1, 3y squared plus 16y plus 5. So, yung first step natin dyan, itong 3, tanggalin lang natin. I-multiply natin dito sa 5. Okay? So, magiging na siyang y squared plus tinanggal lang natin itong 3. Plus 16y, kopyahin ito, plus, i-multiply itong 3 dito sa 5, so magiging siyang 15. So ngayon, di ba madali nang mag-factor kapag 1 na lang yung coefficient nitong y square? So kunin lang natin yung factors ng positive 15, tapos ang sum dapat ay positive 16. So madali yan. Ang 15, ang factors lang yan. 15 and 1, tapos 5 and 3. Dito pa lang sa una, kitang-kita na natin. Positive, so ibig sabihin, parehas positive. Kapag inad natin ito, ayun, eksakto na. Equal na sa positive 16. Sakto na sa gitna. So ibig sabihin, ang factor nito ay y plus 15 times y plus 1. Pero, hindi pa ito yung sagot. Part pa lang ito. Dahil yung ginawa natin, yung 3, minultiply natin dito, ang gagawin natin dito sa mga constant natin, i-divide naman natin ngayon dito sa 3. So, divide natin parehas sa 3, tapos, isi-simplify muna natin, tapos, i-slide na lang natin itong denominator, i-slide natin papunta dito sa harap. Okay, so, gawin na natin yon. Ito, pwedeng ma-simplify, 15 divided by 3. 5 na lang ito. So, therefore, we have y plus 5. Tapos, kapag hindi siya madi-divide, hindi masisimplify ito, itong 3, slide natin papunta dito. Kaya slide method yung tawag dito. Yung 3, papunta dito, so magiging 3y plus 1. So, ito na yung factor niya. So, we have y plus 5 times 3y plus 1. Ito na yung sagot sa number 1. I-check natin kung babalik siya dito. Pag minultiply ito, y times 3y, 3y squared. Pag minultiply itong 5 at 1, positive 5. Kapag minultiply itong inner, that is 15y. Itong outer, y times 1, we have y, 1y. Pag inad, ayun, eksakto, 16y. Okay? So, verified. Pag Pinoil method, babalik siya dito. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. Okay? So, another example. So, ulitin lang natin yung technique natin. First step, yung 6. Multiply natin dito. So, magiging siyang b squared minus 11b. 6 times negative 2, we have negative 12. Okay? So, madali nang i-factor. Negative 12, i-factor natin such that the sum is negative 11. So, doon pa lang sa negative 11, no? So, kukuha na agad natin sa 12 and 1. Negative 12, so para maging negative 11, negative 12, positive 1 dapat. So when multiplied, that is negative 12. Pag inad, negative 12 plus 1 equals negative 11, which is the middle term. So therefore, i-factor natin ngayon. Ito yung gagamitin natin. We have b minus 12 times b plus 1. So next step, divide natin sa 6. Divide sa 6. Simplify, tapos yung hindi masisimplify, slide lang natin dito sa harap. So therefore, ito masisimplify. So we have b minus 12 divided by 6 is 2. So tapos itong 6, lagay natin dito. So we have 6b plus 1. Ito na yung sagot natin. So we have b squared, b minus 2 times 6b plus 1. Okay? So, i-compare nyo ngayon yung sa previous video ko. Ito rin yung mga example ko. So, i-compare nyo kung alin yung mas madaling solution. Okay? So, para sa akin, ito yung mas madali. Kapag maliit ito. Okay? So, let's try number 3. Number 3. So, we have
Itong 8, i-multiply natin dito sa negative 3. So, magiging siyang b squared plus 2b. And then, we have negative 24. Next, factor natin itong negative 24. Negative 24, so isa-isahin natin, 24 and 1. Dapat opposite sign dahil negative ito. We have 2 and 12. We have 3 and 8. We have 4 and 6. Okay, so kompleto na. Kailangan yung gitna maging positive 2. Ito, opposite sign, i-minus lang natin. 24 minus 1, so mali ito. 12 minus 2, magiging 10, mali. 8 minus 3, that is 5, mali din. So ito, eksakto. 6 minus 4. So positive itong 2, ibig sabihin, positive yung 6, negative yung 4. Positive 6 minus 4, that is equal to positive 2, which is the middle term natin. So therefore, ang factor natin ay b plus 6 times b minus 4. So ano yung next step natin? Minultiply natin sa 8, i-divide naman natin ngayon sa 8. Tapos simplify lang natin. So i-simplify natin ito, hindi eksakto, no? Malo-lowest term lang. Pero hindi kagaya na itong 1 and 2 na eksaktong integer yung sagot. So kapag ganyan, i-lowest term lang natin. So we have b plus 6 over 8, i-divide parehas sa 2, magiging 6 divided by 2 is 3, 8 divided by 2 is 4. And then itong isa, b minus 4 over 8, i-divide parehas sa 4, 4 divided by 4 is 1, 8 divided by 4 is 2. So ngayon, slide natin parehas itong denominator. So magiging siyang slide natin itong 4 papunta dito. So we have 4b plus 3. Itong isa, ganun din, yung 2 dalhin dito. So we have 2b minus 1. So yan na ito na yung answer natin. I-check natin. Pag minultiply itong 4b at 2b, 8b squared. Pag minultiply ang 3 at negative 1, that is negative 3. Kapag minultiply ito, 3 plus 2b, 3 times 2b, we have 6b. Outer 4b times negative 1, so we have negative 4b. Kapag in-add, ayun, sakto, positive 2b. Okay? So may case pala na gano'n na dalawa yung i-slide natin. Hindi kagaya ng 1 and 2, yung isang factor kasi na divide. So kapag hindi na-divide, i-lowest term nyo lang, tapos i-slide parehas. Okay? So next, number 4. So number 4, so first step, yung 5, i-multiply dito, copy the rest, w squared minus 9w, w squared minus 9w minus, multiply this, we have negative 10. Then, factor na natin, w squared, so w and w, itong negative 10, i-factor natin such that the sum is negative 9. So, malinaw, negative 10 and positive 1. When multiplied, negative 10. When we add this, negative 10 plus 1, that is equal to negative 9, which is the middle term, negative 9. So therefore, we have w minus 10 and then w plus 1. Next, divide both by 5. Kung saan minultiply, i-divide. So divide both by 5. So basi-simplify itong isa. So we have w minus 10 divided by 5, we have 2. Itong isa naman, dahil hindi masisimplify, slide lang natin dito sa harap, magiging siyang 5w plus 1. At ito na ang final answer. I-try nyo naman ang number 5 at i-comment nyo ang inyong sagot. Okay, so that's all. So thank you for watching. Bye-bye and God bless.